Magandang buhay! Ito si Ginang Riza V. Garcia at ito ang indikasyon ng presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Ang pinakakaraniwang salitang Hebreo para sa presensya ay panim, na isinalin din sa salitang mukha na nagpapahiwatig ng malapit at personal na pakikipagtagpo sa Panginoon. Ang Diyos ay sinasabing nasa lahat ng lugar o omnipresence, kasama ng ating pamilya, ang unang institusyon na nilikha niya. Kaya, sa panahon man ng hirap o ginhawa na nararanasan ng pamilya, ang presensya ng Diyos ay nariyan. Kasama mo ang Diyos, hindi ka iiwanan, at hindi ka pababayaan. Paano nga ba natin malalaman kung presensya ng Diyos ay nandyan sa ating pamilya? Mayroon tayong mga indikasyon na nagpapakita ng presensya ng Diyos sa ating pamilya. At yan ay siyang pinangungunahan ng pagkakaisa at pagmamahalan, pagsamba, panalangin, pagtanggap ng salita ng Diyos, pagtanggap at pagpapatawad, pagtulong sa kapwa, pagpapalaganap ng kabutihan, pagkakaroon ng kapayapaan, at pagkakaroon ng katagumpayan sa buhay. Isa-isa nating talakayin at pag-usapan ang mga indikasyon na nagpapakita ng presensya ng Diyos sa ating pamilya. Unang-una sa mga indikasyon ay may pagkakaisa at pagmamahalan. Ang pamilyang pinangungunahan ng pananampalataya sa Diyos ay karaniwang nagpapakita ng pagmamahalan, pagbibigayan at respeto sa isa't isa bilang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagmamahal na tinanggap sa Diyos ay naibabahagi rin sa ibang kasapi ng pamilya. Ang ikalawa naman ay ang pagsamba. Ang pagdalo sa mga pangangaral, pagsamba at iba pang gawain ng pananampalataya bilang isang pamilya ay nagpapakita ng kanilang pagtanggap sa presensya at kahalagahan ng Diyos sa kanilang buhay. Halimbawa na lamang ang pakikidalo sa mga prayer meeting, pakikibahagi sa mga aktibidad ng simbahan, pagsisimba sa tuwing linggo o sa araw ng samba. Ikatlo ay ang panalangin. Ang panalangin bilang isang pamilya ay nagpapakita ng kanilang pagtitiwala at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na maging bukas sa kanilang gabay at tulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa, pagdarasal bago kumain o bago bumangon sa umaga o bago matulog. Ang ikaapat ay pagtanggap sa salita ng Diyos. Ang pag-aaral at pagsusuri ng banal na kasulatan o Biblia bilang isang pamilya ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga aral ng Diyos at pagiging bukas sa kanyang mga turo at gabay. Nakapaloob din dito ang sariling pag-aaral ng salita ng Diyos at paglalaan ng oras upang magnilay ng sinasabi ng kanyang salita. Ikalima ay pagtanggap at pagpapatawad. Ang kakayahan na magpatawad at magpahalaga sa pagkakamali ng isa't isa sa loob ng pamilya ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga aral ng Diyos tungkol sa pagmamahal at pagpapatawad. Susunod naman ay ang pagtulong sa kapwa. Ang pagbibigay tulong at paglilingkod sa mga nangangailangan sa labas o sa loob ng pamilya ay nagpapakita ng kanilang pagmamalasakit at nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa na itinuturing na paglilingkod sa Diyos. Kasunod nito ay ang pagpapalaganap ng kabutihan. Ang pagiging tagapagtaguyod ng kabutihan, katarungan at pagmamahalan sa komunidad ay nagpapakita ng impluwensya ng pananampalataya sa Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa lupa. Ang ikawalo, pagkakaroon ng kapayapaan. Ang kapayapaan sa pamilya ay nagmumula sa Diyos. Kapag ang pamilya ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagtanggap sa isa't isa, ito'y nagpapakita ng presensya ng Diyos sa kanilang tahanan. At ang pinakahuling indikasyon, pagkakaroon ng katagumpayan sa mga pagsubok sa buhay. Ano man ang mga pinagdadaan ng pagsubok,
nagiging magaan ito at nalalampasan ng matagumpay dahil ang Diyos ang nagbibigay ng gabay at karunungan upang malampasan ang mga pagsubok. Ang mga indikasyong ito ay nagpapakita ng epekto ng presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Ito ay nagiging gabay at pundasyon ng kanilang buhay at relasyon sa isa't isa. Sa bawat epekto ng buhay, makikita ang kanyang biyaya, gabay at pagmamahal na nagpapatibay sa pananampalataya at pagkakaisa bilang isang pamilya. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga nabanggit na indikasyon, nagiging patotoo ang pamilya sa pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa kanilang buhay at maging sa komunidad.